Hello! Good morning, good morning, good morning, good morning mga kapiling. Kamusta naman kayo dyan? Ito na naman, meron tayong live training Wednesday. So siguro gawin kayo natin every Wednesday. Kamusta naman kayo dyan? Okay, so maganda ang topic natin ngayon. 4 quadrants. I-explain natin para mas ma-appreciate nyo ang negosyo natin. Kailangan mapaintindihan nyo ang 4 quadrants para ma-appreciate mo na maganda talaga ang negosyo natin. O yan ang ipapaliwanag natin ngayon. Matagal ko nang hindi nababagsak itong module nito, 4 quadrants. Pero bago ang lahat, syempre, hintay-hintay muna tayo. Okay, so pwede kang magsimula. Kamusta naman kayo dyan? Nasaan lugar po kayo? O lahat, sige nga. I-check nyo nga kung nasaan lugar po kayo. Nasa Luzon, nasa Visayas at Mindanao. Maganda ang training natin ngayon. Ito ay para sa mga new distributor. Ito rin ay para sa mga hindi na new na nag-aalilangan kung seseryosohin ba talaga niya ang negosyo ng Empowered Consumerism or Orbis Victus International. Ito ay para sa inyo. Macau po, si Diona. O ayan, present naman si Diona. Sana may mga attend ay merong notebook kahit pa paano kung kayo ay nandito sa kayo ay nagpapahinga na, see to it na merong notebook every time na uma-attend kayo ng special training. Bakit special? Ay tinamakan na magaling. Ay bakit ba tayo ng special? Ay bakit naman ako magte-training? Kasi kayo ay special. Tinamakan na. Naga City sa Bicol Mentor, si Roy Celestial. Si Roy Celestial talaga nakikinig. Okay, so sige. Subuhan natin. Bago ang lahat, pa 3 minutes. Okay? I-comment nyo ang new distributor nyo at pag sisimula na tayo, madali lang naman ito. Madali lang. Bakit ba kailangan seryosohin mo ang empowered consumerism? Paano? Para intindihin mo kung bakit maganda ang negosyo ng empowered consumerism, i-discuss ko sa inyo ang 4 quadrants. Actually, ngayon ko lang na-discuss dito sa ating page ang 4 quadrants kasi used to be sa iba ko dinidiscuss ang 4 quadrants. Sige, mag-comment muna kayo dyan. Mag-comment muna kung nasaan lugar kayo, nasa Luzon, nasa Visayas o nasa Mindanao. At kung kayo naman ay nasa abroad, saan parte sa abroad, sa Asia, sa Europa, sa Middle East, sa America, at saan parte kayo sa Middle East o sa Asia. Shoutout Legacy Empire Community ni Diona, masipag si Diona. Lagi nakikita ito. Good evening, attorney watching from China. May Polero. Saan sa China dyan? Tinamakan na magaling dyan. Okay. So, game. Ano tayo? Maganda tayo. Pwede nyo itag ang bago nyong distributor. Pwede nyo i-share ito sa wall nyo para madali nyo balikan. Pwede mo i-send mo sa sarili mo para madali mo panoorin. Watching from Santa Rosa, Lagos, si Steve Cobra. Sige, hintayin mo natin mga kapiling. Yung mga nandito ngayon, kayo po ba ay naka-ano na po ba kayo? Naka-follow na po ba kayo dito sa ating page para madali ka ma-notify sa mga future live natin? Sige, i-comment nyo. Maganda ang topic. Bakit hindi makapag full blast sa negosyo? Kasi bakit iniisip nyo, maganda ba talaga yan? Ito yan ba talaga ang best option? Yan ba talaga ang best option? Ako empleyado, ako yung negosyante. Ako isang professional, ako isang OFW. Bakit ko kakaririn ang negosyo ng Empowered Consumerism or Orbis Victus International? Kakaririn mo pag naintindihan mo ito, i-discuss ko na 4 quadrants. Pero bago ang lahat, okay, mag-comment muna ka. You can share this to your page. You can share this to itag mo na yung new distributor mo. Itag mo na, ha? Abayon, sige. Itag nyo na habang maaga pa, kaysa siyempre, mas feel kung nandito sa live. Okay, last 2 minutes. 2 minutes, ikatag mo na new distributor mo. Para meron kanina, may nakapag-chat sa akin. Nag-chat siya sa akin kanina. Tapos sinagot ko. Sabi niya, oh my God, di ko po akalain na sasagot kayo. Of course, ano pala kayo sa akin na robot? Sumasagot talaga ako sa page. Alam mo naman tayo, bakit ang pangalan niyo sa akin suplado? Tinamakan naman. Hindi suplado yung likod. Yan. Okay ba audio? Can you please type number 4? Kung okay ang audio? Okay ba? Paki-double check ha kung okay. Audio, magsisimula na tayo in a couple of minutes. Type number 4. Shout out watching from Laguna, si Alan. Kamusta naman kayo mga taga Laguna diyan? Mainit ba ang panahon diyan? Easy morning, Raimundo Pateño. Sige.
Shout out muna tayo. Shout out nyo muna kung nasaan lugar kayo. Shout out mo rin ang team mo dito bago tayo magsimula. Meron pa tayong 2 minutes. 2 minutes habang naghihintay tayo at nagpaparami muna tayo. Maaga pa 25,000 pa lang. Gawin natin yung mga 50,000 yan. Okay? Number 4. So okay po ba yung aking audio number 4? Okay? Napapakinggan ba yung naglagislis ng kalawalan? Ha? Itong kabayan ito, i-select pa natin ang naglagislis niyan. Ha? Okay, game. Okay na tayo. Mamaya, hintayin natin. Shoutout nyo muna yung mga new distributors. Kung hindi available ang business partner mo ngayon, you better tag them para na-notify sila by the time na sila ay free na. Okay? Pwede kayong bumati, batiin mo yung coach mo, batiin mo yung upline mo dito, mga tinamaan na magaling. Medyo may masakit na may na-discover na naman yung kababalaghan kanina. Ito naman. Galingan nyo mga mabubuti kasi parang nananalo ang mga masasama ang mga lintik. Shout out, ha? Oh, don't forget, of course, may YouTube channel ako, Capitology. Follow naman doon sa YouTube channel ko. Kasi nagpapa-monetize, na-demonetize yung ating YouTube channel. Capitology. Pa-shoutout mentor from Technocat Community. Infinite Astra Hub, si Roy. Celestial. Di ba? Si Roy. Celestial. Nasa ba ito? Nasa Naga ba ito si Roy? Okay? Sige. Pa-shoutout. Puro kayo pa-shoutout, mga tinamaan kayo ng magaling. Pa-shoutout from Cebu. Nung ako'y nasa Cebu, hindi kayo nagparamdam. Kung kailan nasa Metro Manila ako, siya kayo nagpaparamdam. Nasa Cebu ako ng May 29, overnight. Magkakape lang. Hello, attorney watching from Kuwait. O yung mga business partners natin na nasa abroad, mga OFW more or less, para sa kanila ito. Kasi sila yung pag may time, binabalikan nila. Marami tayong mga kapiling, mga certified kapiling na OFW. Watching from Paranaque. Di ba si Victoria para OFW? Dating OFW si Victoriano. Subiri. Stay connected, Coach Vicky. Victoria. Jaime Salagsag, gwapong-gwapo attorney ng OBNEC. Talaga naman. Siyempre, okay ba mga ilaw natin yan? Nakita niyo mga ilaw natin, ha? Ang ilaw natin yung tinamakan na magaling. Chief from Paranaque. Okay? Okay na ba tayo ngayon? Ibatiin mo muna. Shout out mo muna yung mga team mo. Tinamakan ng magaling yung ibang ka-team mo ba? Yan nandito. O baka naman nasa pansita na naman. O baka naman pinasali mo na naman tapos wala ka maituro. O wala ka maituro. Ako na lang ang magturo. Tinamakan ng magaling. Sabi ng kanina, attorney, mabuti naman natuturo ka. Of course. Pag may time tayo, nagla-live tayo. Pa-shout po, attorney, doon sa team, Your Online System Community. O shout out daw sa Your Online community. Attorney, love you po. Sabi ni Jaime, kayo mga nagpapasalamat. Tanggap ko inyong pasasalamat pero mas ramdam ko kung may dala kayong kape. Attorney from Marinduque, si Andrea Magdorolan. Tagala, kamusta? Ikaw ba ay easy na, Andre? Saan ka sa Marinduque? Kababayan ko pa nga ni Iri. Maraming salamat po sa mga training nyo. Yes, walang problema tayo. Basta training naman tayo. Dumaan din tayo sa mga nakikiatid-atid lang ng training. Ito yung mga pagkakataon na nagbabayad na tayo. Shout out Mega Kidlats. Matibay talaga si Tita Evangeline. Si Tita Evangeline, kamusta na? Magpakita ka sa akin minsan. Pa-shout out po, attorney Hatsby Icon. Ba naman si Melanie naman. Tagmo na. Maganda ang topic natin ngayon, Melanie. Ang pag-uusapan natin dito ay 4 quadrants. Hindi para sa ito, pero baka ito ay para sa distributor mo o sa mga OFW na nag-Honda Spot pay-in ng VIP accounts. Pati ba yan si Melanie sa mga consultant natin yan ng Mega Family, Pa-shout out to our team Atomic Fast and Pure Internet attorney from Cebu here. Yan, dyan kayo magaling. Puro kayo po Cebu. 4 na araw ako sa Cebu. Hindi kayo nagparang good morning. Attorney Drew, we are watching now. Salamat sa free training. Sabi ni Jordan Kiho. Yes. Ito yung maganda ang topic natin. Bago tayo magsisimula na tayo. In few minutes, Few minutes. Blooming ka ngayon, attorney. Iba ang aura nyo. Ay, ganyan talaga ang pag medyo talaga nakakapagbakasyon, nakakatikim ng mga 6 degree na klima, talaga magbo-blooming ka. Pero pag talagang matutustado ka dito sa Pilipinas, that's the reason why kailangan yung galingan para nakakapag-abroad kayo. Hindi yung passport ay hindi man valid ID. Ginagamit ang passport. Tinamaan ka na magaling. Watching from Saudi Arabia, pero marami ako na interview ng mga permanent migrant workers sa abroad at saka mga OFW, hindi lahat masaya. Tinamaan kayo ng mga akala nyo, pero hindi. Yung huli ko nakausap from Doha, Qatar, malungkot ang kwento, umuwi na. Sige, watching from Hindi natin pag-uusapan ng mga malulungkot, May special session tayo dyan, itag nyo na ang new distributor nyo. Malupit ka, Lodi. May malupit si Melanie. Okay, so game natin, pag-uusapan natin. Bakit? Ito lang naman ang topic natin
Bakit mo siseryosohin ang negosyo ng empowered consumerism or OBI? Yan ang tanong, bakit? Kasi hindi makapag-all out, kasi hindi nila alam. Malalaman nyo kung bakit mo siseryosohin kasi ipapaliwanag ko ang 4 quadrants. Oh, hello po, watching from Madrid, Spain. Malayo sa Europa. Isa sa mga gusto ko punta. Pero para mainit naman sa Madrid, Spain. Hindi katulad doon sa pinuntahan natin sa London. Ha? Hello po, watch. Okay, okay ba tayo? Itag mo na. Oh, wala tayong magagawa. Sandali lang tayo. Limited lang tayo. Sinisingit lang natin. Habang nagpapahinga at nagpapatunaw tayo ng kinain, magla-live na lang tayo para at least ano natin. Okay, game na tayo. Simulan natin. Ito naman, simple lang ang negosyo natin. Okay, simple lang ang negosyo ng EC or OBI o kung ano mang negosyo 'yan. Ganito lang kasimple. Okay, ganito lang kasimple kung ano 'yan. Ay, dapat may resulta. Gusto mo magka-resulta? Resulta. Teka, maraming nagki-quit kasi hindi pa raw kumikita. Maraming nagki-quit kasi maraming hindi daw kumikita. Wala daw resulta. Bakit? Ang kita lang ba ang nakikita mong resulta? Yung naging maganda ang perspektibo mo sa buhay, di ba resulta yon? Yung di ba nagkameron ka ng pag-asa na pwede palang mabago ang buhay, di ba resulta yon? Hindi mo ba nakikita ang resulta? Mas mainam ngang resulta yung mabago ang perspektibo, mabago, naging positibo, nabago ang nagkameron ka ng personality development, mas valuable yung resulta na yung kesa material things. Kaya lang, siyempre, na-emphasize yung material result than non-material result. Pero sa akin kasi, yun ang hindi mo mababayaran, yung personal transformation. Okay, let's talk about result. Paano magkameron ng resulta? Dapat malaki ang network mo. At para magkameron ng malaking network, simple lang, dapat maraming activities. Kaya if I will monitor my team, I would rather focus sa activities. Kasi yung activities na yung will bring everything. So, anong activity mo? Anong activity mo for the day? O, kaya nga tinamaan ka na magaling. Pag puro send script at walang video presentation, para sa akin, malabo magkameron ng pay-in. Okay? So, sino ang gagawa ng activities? Si coach? Sino ang activity? Si coach? Si upline? Hindi, ikaw ang gagawa. Simpleng diagram. Malaki ang resulta dahil malaki ang grupo kasi maraming pay-in, kasi maraming activities. Okay? Kasi nagsisimula ang negosyo sa iyo. Kaya lang marami nang tatanong, maganda ba talaga ang negosyo ng EC o VI? I will explain to you the 4 quadrants, 4 sources of income, cash flow quadrant para mas maintindihan mo kung gaano kaganda ang negosyo ng empowered consumerism. Simplihan lang. Ganito lang yan. Ready na ba kayo sa notebook? Okay, naka-react ka na ba? Naka-share? Na-comment mo na ba dito? Okay. Okay ba yung audio ko? Can you please comment number 4? Hindi ko maintindihan. 4. Hello, mic test. Hello, mic test. Paki-comment nga kung okay yung aking audio. Okay, ito ang 4 na pinanggagalingan ng kita ng tao. Ayon sa kay Robert Kiyosaki. 4 ways to produce, okay? So, employee. Makikita niyo po dyan sa left portion nyo. Left portion nyo ba? Left portion nyo? Left, tama? Ang employee. Left portion is employee, self-employed. Sa bandang kanan, ang business owner at investor. Okay? Iisahin natin, titingi-tingiin natin, okay, itong 4 quadrants ito para mas maintindihan mo kung bakit kailangang seryosohin ang negosyo ng EC at OBI. O, simulan natin. Sino? Yan. Makita mo karamihan ng tao sa Pilipinas, okay, nandun sa left portion, sa ES, employment at self-employed. Sa kanan, ilang percent lang ng population natin ang nandun sa buong mundo ang nasa second na right portion ng business owner at investor. Isa-isahin natin, tingi-tingin natin ang letter I o investor. Pag investor ka, may investment ka at pera mo na lang ang nagtatrabaho para sa iyo. Hindi ka na nagtatrabaho, yung interest na lang o yung kita ng pera na yun ang sapat na para mabuhay ka. Minsan kasi, kumita, ayaw na magtrabaho, kumita lang ng 20,000, ayaw na magtrabaho, bungol din. Okay, investor. Taas ang kamay nga dito, nasa kategory ng mga investor. Taas nga kami. Ikaw ba na nandito? Ikaw ba ay nasa I quadrant ka na ba? Ikaw ba ay nasa I quadrant na? Tinama ka na. Investor, sino mga tao na ito? Ito yung mga mayayaman.
sa buong mundo, sino mga maraming mayayaman? Yung may-ari ng LV, si Bernard Arnault. Yung may-ari ng Amazon, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg. Sino pa? Ito yung mga mayayaman. Ito yung mga mayayaman na pera na nila ang nagtatrabaho para sa kanila, ini-invest nila. Ito mga sa Pilipinas, siyempre si Manny Villar, Go Kong Wei, Ayala, mga Tan Kachong, di ba? Marami mga C. Ito yung mga mayaman, ito yung mga pera na nila ang nagtatrabaho. Pero ito yung kahit hindi na magtrabaho habang buhay, dahil yung pera ang nagtatrabaho para sa nagpapasok ng malaking kita, hindi na nila kailangang magtrabaho. Kaya lang para sa kanila, mas masisipag pa ito. Kasi bakit? What they are trying to create is their legacy. Buhay na ng salin lahi ang tinatrabaho nito. Ito yung mga investor. Ito yung nasa lower left, lower right portion of the quadrant. At sa taas naman, ang tinatawag natin ay yung mga business owner. Sabi nila, para tawagin kang business owner, you should have at least 500 employees. Di ba? Di ba? Yun ang sabi ni Robert Kiyosaki. At least 500 employees. Hindi yung porke may negosyo ka sa sari-sari store, may empleyado kang isa, inutusan mo pa yung anak mo, business owner ka na. Ayon kay Robert Kiyosaki, para sabihin natin business owner, 500 employees. And there are 3 categories of business owner or business. Number 1 is traditional business. Number 2 is franchising. And number 3, multi-level marketing. Traditional business owner. Sa traditional business owner, dapat para mas malaki ang kita, dapat malaki ang kapital. Makinig nga sa traditional business owner. Para dapat malaki ang kita, dapat malaki ang kapital. At hindi lang dapat malaki ang kapital, dapat malaki ang kaalaman mo sa negosyong itatayo mo. Yan ang traditional business owner. Okay? Kaya lang, kahit na malaki ang kapital mo, kung wala ka namang kaalaman, malulugi ka pa rin. Okay? Kahit naman malaki ang kapital mo, wala kang alam, malulugi ka pa rin. So, kailangan malaki ang kaalaman, malaki ang kapital, para malaki ang kita. That's our first category ng pagnanegosyo, ang traditional business. At ang pangalawang category is franchising. You will use the integrity na na-create ng product na yon o nung entity na yon para madaling ang negosyo. For example, magpa-franchise ka ng Jollibee, magpa-franchise ka ng McDonald's, ng KFC, yung mga malalaking regular mga franchise ito. Siyempre, hindi naman lahat merong malaking pera, milyon para mag-create ng ganitong mga sikat at sigurado na franchise. Di ba? Pangatlong kategorya ay tinatawag na multi-level marketing. Ang multi-level marketing, what is a multi-level marketing as defined? English, ready? Multi-level marketing is a marketing strategy in which the sales force is compensated not only for the sales they personally generate, but the sales of their downline, creating a hierarchy of distribution. It is generally accepted the first multi-level marketing was introduced in 1945 by the California Vitamin Company. Ang multi-level marketing company ay 4-year course sa Canada, 2-year certificate course sa Chicago, Illinois, and sa Texas University, 3-unit subject sa mga selected universities and colleges dito sa Philippines. Tinuturo na 1945 pa. It's a multi-level marketing is a billion-dollar business sa US. Mga professionals lang ang pwede mag-engage sa network marketing o multi-level marketing. Sa Pilipinas, kahit bungol, pwede. Kaya maraming napapariwara kasi ang nag-recruit sa kanila, bungol. Tinamaan na magaling. Walang regulations eh. Okay, how are you watching from UK? See you soon. Si Coach Ronnie. Talaga din naman magkita-kita tayo, Coach Ronnie, ha? Yan ang ating tumulong na ating bakasyon sa UK, si Coach Ronnie ng Hyperloop System. Di ba? Alam naman tayo, wala tayong, kahit anong grupo ka, ready tayong tumulong, magturuan. Okay? So malamat, Coach Ronnie. See you, ha? May 30 at ang ating dinner. Okay, may dinner kami, schedule kami ni Coach Ronnie. Okay, so yun, nasan tayo? Sa multi-level marketing, what is a multi-level marketing? Kasi parang ang cheap kasi. Kasi parang ang cheap yun ba? Desperado ka ba? Nagmo-multi-level marketing ka ba? No. Sa abroad, it's a 4-year course, mga professional na nasa multi-level marketing. Medyo sumasama na lang kasi walang problema sa industry pero sumasama because of people. Parang katulad kanina. I was so disappointed kanina, to be honest with you. Kwento lang ako ng konti. Okay? Meron nakakilala sa akin, easy ka pala. Yes, nakita ko yung wall mo. What?
Parang ayoko ng kwento eh. Ayoko ng kwento. Nabigay siya ng pang Neoverse, 18,999 as early as January. Hinihingi niya yung product. Ang daming dahilan daw nung nag-recruit sa kanya. Di ba? Sabi ko, naka-register ka ba? Yes, pinadala naman yung screenshot ng ano. Di ba? Tapos, nung tinawagan niya yung kanyang sponsor, ang sabi ko, ask mo yung username and password just to know kung talaga naka-register ka. Ayun. Nung kinausap niya yung kanyang sponsor, kukunin daw sa office. Kukunin sa office ang user the password. When you encode the person, alam mo na username and password. When I help that person, I verified sa customer service, true enough, hindi naka-register. Sino masama? Sino may mali? Yung tao. Ang hirap pagandahin ng imahe ng network marketing. Tapos may mga kaya nga sinasabi ko bakit ito mga nakaka-recruit? 'Di ba bakit nananalo yung mga masasamang tao? Bakit yung mga tao na talagang honest to goodness, na talagang nagpi-present, hirap na hirap ma-prospect, sila pa hindi maka-close at nakaka-close din pa yung mga tinamaan na magaling ng mga So ang dami talagang, ay nako Diyos ko, talagang hindi na nagbago basta easy money. At meron kasama pa siya nagreklamo ng 100,000. Di daw na-register. 'Di ba? 'Di ba? O sana kayo kaya with this training sana natututo kayo na maganda talaga yung negosyo na ikaw ay isang instrumento ng pagbabago. Mga sindikato ang tinamaan ng magaling, mga scammer. Pero kilala ko pa. Kilala ko pa ang team. Shoutout ba natin? Shoutout ba natin? Okay. So yung multi-level marketing, walang problema sa multi-level marketing. Okay, matagal na ito. Matagal na, watching from Lebanon si Lenny. Matagal na ito, 1945 pa. Tinuturo na sa kolehiyo. Isang 4-year course sa Canada, certificate. What is multi-level marketing? It's a word of mouth business, magkikwento ka. Okay, it's an opposite of the traditional advertisement. Pag ang produkto dumaan sa traditional na pamamaraan, yung may manufacturer, 'di ba? May wholesaler, retailer, may advertisement, gagastos, papalabas sa social media, sa TV, kukuha ng mga artista sikat, 'di ba? Pupunta sa consumer. So, meron tinatawag na channel of distribution na mura dati ang produkto, but because of expenses, pagdating sa consumer, nagmamahal na. That's the traditional way. Ang multi-level marketing, wala nang wholesaler, retailer. Wala nang advertisement. Hindi na mag-hire ng mga sikat na artista. Ikaw na ang artista na mag-i-endorse sa pamamagitan ng word of mouth business. Parang kumain ka sa restaurant, masarap yung pagkain, ikwento mo. O yung sa sobrang galing mo magkwento, tumulo ang laway ng pinagkwentuhan mo, kumain din sa restaurant na kwento mo. O kumain ba sa restaurant yan, ikaw na nagkwento, may commission ka ba sa may-ari ng restaurant? Wala. Pero you're engaged in a word of mouth business. Nakita mo, naganda ang sine, napanood mo sine, sobrang ganda, na ikwento mo, nanood din ng sine, pinagkwentuhan mo, ikaw ba ay may commission sa producer dahil sa kwento mo, nakapanood ng sine ibang tao? No. You are engaged in a word of mouth business. Ganun din sa ating negosyo. Nagkikwento tayo na maganda yung negosyo, nagkikwento tayo na maganda yung produkto, kaya may sumasali word of mouth business. Kaya wala ka makikitang advertisement sa TV kasi hindi natin ginagamit ang traditional na pamamaraan, kundi ang word of mouth business. That's multi-level marketing. Yan yung pangatlong kategorya sa traditional business. At ang nasa multi-level marketing ay pwedeng kitain yung kinikita na may franchise at yung kinikita na may isang malaking negosyo. Okay? So, yan ang business owner. At sa left portion of the quadrant, siyempre, ay employment. Okay? Di ba? Andito tayo, ESBI, investor, business owner. Sa baba, employment. Employment, siyempre, kahit pa paano, may puhunan sa pagiging attorney, may puhunan ba pagiging empleyado? Yes, may puhunan. Ang kinukonsider natin puhunan dito ay yung ginastos mo nung nag-aaral ka. Yung ginastos mo nung nag-aaral ka, malaki ang gastos sa akin. For example, kasi taga-probinsya po ako. Taga-probinsya po ako ng Marinduque. Gaano kalaki? Ay nako, ako po ay, nung nag-aaral po ako ng kolehiyo dito, ay siyempre kumuha pa ako ng dorm. Diba? May yaya bells pa tinamaan naman si attorney para makapag-aral na mabuti. Diba? Gumagastos pa ako. Siyempre, may yung ginugol ko sa pag-aaral at tuition fee na ginamit ng nanay at tatay ko, yun ay puhunan. Diba? Pagdating sa oras na itinuro ko, ako 6 years sa elementary, 4 years sa high school, 4 years sa college, that's 14 years already. Plus 4 years sa College of Law, that's 18 years already. Nag-review na isang taon, Philippine Bar Examination. 19, ay man ang Diyos ko, ilan ka naman bring down to cannot be. 19 years ako nag-aaral. At hanggang ngayon nag-aaral pa ako.
Di ba? Yun ang puhunan ko, oras at siyempre pera, ginastos at other expenses. Di ba? Ay, pag ikaw nagtrabaho ka, anong puhunan mo? Ang puhunan mo ay yung ginastos mo sa pagpapaaral sa'yo at yung oras. Kaya lang siyempre, for some, diba, gumastos sila ng kanilang mga 1 million, 2 million. Kaya lang, minsan, ang kita nila, 15,000. O kailan mo mababawi? Kailan mo mababawi ang 15, yung ginastos sa'yo na magulang mo na 1 million o 2 million? Kung 15,000, minsan hindi ka mababawi kasi bakit? Yung 15,000 na sweldo mo o yung 20,000 na sweldo mo pupunta sa expenses. Tinatabi mo ba ang portion para makaipon ng 1 million na ginastos sa magulang mo? Hindi. Kaya mahirap ang pagiging empleyado. Okay? So ano pang kategorya, ano pang classification of employment? Ano pa employment? Ano pa? Salary. Simple lang naman tayo. Next. Okay. Kahit anong sipag mo, ganun pa rin ang sweldo. To be honest with you, masipag ka, pero dahil governed by a contract yung salary mo, or kung sa gobyerno, salary grade, ganun pa rin. O yung mga business partners nating OFW, kahit na anong sipag yan, 25,000 pesos. O mga masipag natin, o for example, domestic helper, kung sa Middle East man yan. O pagdating naman sa abroad, siyempre, kung sa bandang Italy naman siguro, mga 70,000 yan. O, diba? Mga 70,000 o 60,000. O, magkano depende sa euro. Nung pumunta sa United Kingdom, mga magkano depende sa trabaho. Merong 190,000 pesos, okay, nakita, conversion sa pound, malaki sa atin, pero sa kanila maliit because their expenses is not peso, their expense is also pound. Kahit anong sipag mo, ganun pa rin. Matataasan lang kung merong overtime. Kaya lang, pag nag-retire ka, karamihan ng mga OFW, para nag-retire, di ba, magdenegosyo ka rin. Yung empleyado, kasi bakit? Nakatanggap ng 2 million. Di ba? Anong gagawin nila? Magpapakasarap muna. Nagpakapagod ako ng 25 years. Magre-relax muna. Bibili ng second hand na kotse. Balato sa mga apo. Bili ng TV. Bili ng owner type o kung anong kotse. Di ba? Kaya lang pag nakita nyo na kaunti na lang ang sweldo, anong gagawin? Kaunti na lang ang retirement na natitira, ininegosyo. Di ba? Magnenegosyo ka rin, naghintay ka pa ng pag-retire. Ang mahirap na masakit na katotohanan, yung pandemic, merong about to retire, pero dumaan yung pandemic, nagsara yung kumpanya, wala na yung retirement pay. Di masakit na katotohanan. At ang masakit na katotohanan, ikaw naman ay OFW, maraming OFW, hindi naman lahat. May mga OFW na tumanda na sa abroad. Kasi walang naipon. Kasi, kaya nga kung merong OFW, dapat maturuan ng financial literacy. Ang financial literacy ay tinuturuan ng OFW paano gagamitin ang kanilang pera. Minsan kasi mali na rin ang paggamit. Kasi bakit? Padala din sa Pilipinas. Tingnan mo kung sino pinapadalan. Ang pinapadalan ay kapatid na of legal age na o may asawa na. Minsan, pinapadala ang anak na may asawa na. Sumusuporta pa ang sinusuportahan sa batas, ayon sa batas, ang susuportahan ay minor de edad, hindi yung mga of legal age na mag-aasawa-sawa. Yung anak, mag-asawa, nagkaanak, walang trabaho, pareho. Sino nagsusuporta? Yung magulang, yung lola na nasa abroad. Medyo rin. Mali ng kulturang Pilipino. Likas ang matulungin pero mali na. Meron ako nalaman naman, nagpapadala kasi kumuha ng motor yung kapatid. Yung motor, may anak na, may pamilya na siya, papadala ng motor. Siya naman, nagpapadala ng pambayad ng utang ng kapatid ng bahay. Kaya maraming hindi sila financially literate kung saan dadalin ang sweldo. Kaya makamukat-mukat mo kung wala na natitira talaga at nagtatagal na talaga sa abroad. Yun ang masakit na katotohanan. Okay? Employed ka, alam mo kung bakit marami employed? Kasi may gawin ka at wala, may sweldo ka. I can still remember when I was a corporate lawyer sa government financial institution. Di ba? May gawin ka, hindi. Wala talaga. Makikita ba mga taong gobyerno Doon taong gobyerno, hindi ko papasok ng alas 8, magbe-breakfast, may kantin sa ilalim. Hindi ko nila lahat Hindi ko nila lahat. Okay? Naobserbahan ko lang. Papasok ng alas 8, magbe-breakfast, aakyat alas 9, pero ang timing alas 8. Di ba? Magtatrabaho, pero 11 o'clock, magpe-prepare na yan. Kukuha na ng order for lunch. Di ba? May siesta pa after 1 o'clock. Di ba? Siesta, ayos, 4 o'clock, naka-ready ng bag, nagli-lipstick na. They are just waiting for 5 o'clock. 4 o'clock pa lang. Pag may transactions ang mga customer na pupunta ng mga 4:30 o 4:45, masama na ang loob nung nakasimangot na yun.
Kasi bakit? Bound for going home na At paikot-ikot yun. Paikot-ikot. Di ba? Kaya pumasok, kahit walang gagawin, tatandaan ko pa noon loko rin Di ba? Nag-overtime kami Sabado, pero nung iba di ba, natutulog lang, maka-time nila ng overtime, papirma. Grabe, no? Yun ang nangyari. Tapos sabi nga ni Robert Kiyosaki, the world is full of smart poor people kasi yung mga matatalino, yung mga cum laude, yung top 10 ng klase, hinahire na agad ng mga private employees. Binibigyan agad ng pakotse, binibigyan ng mataas na sweldo, hanggang mapamahal sa kumpanya. Ang gagawin kasi ng kumpanya, pag medyo may potential ka, bibigyan ka ng kotse, taas ang sweldo mo, pero magtatagal ka doon. Di ba? Tapos bigla pag papaloanin ka ulit ng another kotse, mag-upgrade ka ng SUV naman. Minsan pag medyo okay, pagta-traveling ka sa abroad, di ba? Para ibig sabihin may utang 'yon. Babayaran mo 'yon. Hindi ka makakapag-resign, babayaran mo 'yon. Minsan scholarship, pag-aaralin ka. Di ba? Yun ganun ginagawa ng mga tao. Kaya lumalabas ka tumatanda, the world is full of poor smart people kasi yung smart people ay hired by company, pero dahil tumataas ang expenses, tumataas din ang sweldo, tumataas din ang expenses, baliwala na. Sabi nga, 'di ba, ang network marketing, ang multi-level marketing, tulungan, hilahan pataas. Sa employment, sa simula ka lang tutulungan. Pag ikaw ay nakita na nilang threat sa promotion, hihilahin ka na pababa, ikaw ay pupolitikahin na. Corporate politics ang tawag doon. Kaya masakit ang employment Samantala sa empowered consumerism, sa negosyo natin, hilahan. Pipilitin ka pa. Kaya pag hinihila ka pa akyat ng iyong sponsor o iyong coach, huwag ka na magpabigat. Talaga naman, special, pabigat ka pa. Di ba? Tinutulungan ka na nga, tinuturo na itong tama, itong gagawin mo, hindi ka pa sumusunod. Ay, ang gagawin natin. Kaya minsan, nabe-burnout si upline, nabe-burnout si coach, kasi yung energy niya binibigay sa maling tao. Kaya nga, i-try to determine kung yung bang downline mo, after teaching them the basic of the system of your team, yan ba ang tamang tao para sa team? Yan ba ang tamang tao na kasama mo hanggang dulo? Di ba? Mahirap mag-alaga ng downline. Di ba? Tutulungan mo, papahinugin mo. Di ba? Pagkatapos naman, wala na rin. Okay? Employment versus iba. Ang employment, ano lang yan paikot-ikot, hindi na naman kahit mga business partners natin OFW. Umiikot-ikot, sweldo, bayad, utang. Umiikot-ikot na lang. Hindi pa dumarating yung sweldo, meron ng pagkakagastos dumadaan na lang sa kamay ang sweldo kasi ibabayad na sa utang. Kasi iba ina-advance nung kami nasa government financial institution, alam namin may paparating na bonus. 2 weeks from now, ibibigay yung bonus, gagastusin na namin. Yung iba ipapangutang, huy, pautang naman ako 50 mil, may darating akong bonus after 2 weeks. Doon dumating yung bonus, pambayad na lang sa utang kasi nagastos na. Advance din ang expenses. Paikot-ikot na lang ang buhay. Rat race, sweldo, bayad, utang. Kaya pagdating ng panahon, di mo alam, pag OFW ka, padala ka ng padala sa pamilya mo, minsan magtira ka para sa'yo, be ready. Kasi pag tanda mo, ikaw at ikaw pa rin. Minsan, pag wala ka na maibigay sa kamag-anak mo, hindi ka naasikasuhin. Magtabi ka para sa'yo. Minsan, tama na rin ang pagtulong sa kapwa. Okay, so ikumpara natin ang employment. Ikumpara natin ang employment versus empowered consumerism. Sa employment, boss ka ba? Mas okay pag boss. Ako, yung natatanda ko pa nung sa opisina kami, although I am a legal counsel, I'm reporting to the manager of the legal department and I'm reporting to the vice president for legal. Diba? Nakikita ko yung boss ko. Samantalang ako naman ng empleyado, di ba? Kung alas 8 ang pasok ko, alas 6 pa lang, sakay na ako ng bus, siksikan. Yung gusot mayaman ko, tinamaan na magaling. Nagsasakay ako ng bus sa may USC, sa Pinobal, andyan ang bus papunta Makati. Bakit talaga ang ganda naman ng pagkaplansya ng barong ko. Yung may almirol, alam mo yung almirol, yung may starch, yung pag nilagay mo ang barong niya sa sobrang tigas, pwedeng tumayo mag-isa. Yung pantalon mo, pag tatayo mag-isa yan Talagang gusot mayaman ako sa dami ng tao, siksikan sa bus at gusto makarating sa Makati on time. Yun talagang barong ko. Parang talaga pinagsamantalahan ng 5 bakulaw. So gusto talaga kasi paparod pa rito yun yung boss, alas 8. Yung boss ko, darating alas 10 ng umaga. Fresh na fresh. 'Di ba yung sekretary niya, susundan siya, may dalang dyaryo, may dalang kape. Yung boss ko magkakape, may pipirmahan, magbabasa ng dyaryo, may tatawagan, after lunch aalis na yon at bukas na kami magkikita. Yun ang boss. 'Di ba? Pero pagdating sa sweldo, yung boss pataas ang sweldo kaysa sa regular employee. Sa empowered consumerism OBI, ikaw ang boss, ikaw ang magdadirect. May basic trainings lang ang team. Ikaw rin ang magbibigay.
Di ba? May basic training ang team, may basic training ang kumpanya, pero independent distributor ka, ikaw ang magdedirect. Kaya lang, ikaw yung boss, ay ikaw din yung empleyado, dahil ikaw yung boss, mahirap pasunurin ang boss, tinamaan ka na magaling. Kaya nga minsan si coach o si upline, ang nagdidikta kung anong gagawin. Pambihira naman Pambihira naman Si upline naman, para naman boss, utos ng utos. I would rather have a bossy upline than an upline na walang pakialam. Okay, meron ganun Meron kasi na parang subukan mo sa iba, talagang pinasali lang. At talagang wala talagang pakialam na yung upline. Yung iba naman, sobra naman ang pabihira naman yung upline ko, lahat na lang ng galaw ko pinapansin, lahat na lang ng tinuturo, lahat ng ganito ganyan, nagrereklamo. As between the two, subukan mo maranasan ng upline na walang pakialam. Mas gugustuhin mo pa ang upline na bossy, na tuturuan ka. Tanda mo lahat ng ginagawa ni upline mo para sa'yo, para matuto ka ng mabilis at para kumita ka ng mabilis at malaki sa lalong madaling panahon. Pero kung titingnan mo yung upline mo na bossy, na makikialam, pakialamero, naku, mabuti pa yung pakialamerong upline kesa wala. Kesa wala kang pakialam, kumita at hindi busisi. Di ba? Kaya kayo mga OFW business partner, pag kinakamusta kayo, huwag kayong matakot. Pag nakikita mo nagbi-miss call at tinachat ka ng yung upline ng coach, masaya ka. Kasi bakit? Wow, naaalala pa ako. Wow, minsan siyempre, may mga pagkakataon na super busy naman si coach, si upline. Sa Philippines, hindi ka na napapansin kasi maraming iniisip yan. Ang daming iniisip yan. Dito na lahat iniisip. Minsan magpasensya ka rin, tinamaan ka na magaling. Kaya nga kung ikaw talaga ay may upline na maalalahanin, pasalamatan mo sila ngayon. Sige nga, mag-comment ka nga dyan. Meron ka bang papasalamatan o nakalimutan mo na ang magandang ginawa sa'yo ni coach mo si upline? Sige nga, it's time. Gratitude time. Pasalamatan mo nga. Kung nagpapasalamat ka nga, mag-comment ka nga dyan. Aba kayo umiinom? Sino? It's time for you. Oo, kaya baka kaya hindi medyo nabablock yung blessings because hindi ka grateful. Yung small little things, baka akala mo napakamaliit na bagay pero extra effort si coach, nagbibigay siya ng oras. Ang daming iniisip yan Ang daming grupo na inaayos, pera pa yun sa trabaho niya, pera pa yun sa pamilya niya, pero ikaw yung inaalala, tinamaan ka na magaling. Dapat ka talagang bitayin. Sige nga, pasalamat. Coach Miley Play sa Sobel. Yan. Pasalamatan mo nga. Salamat ka kasi minsan kasi hindi mo kayang bayaran ang effort, hindi mo kayang bayaran ang mga binibigay na enerhiya ni coach. Pero para sa kanya, yung magpasalamat ka at ma-recognize niya kahit paano, parang kinikilig yun. Yun na mga malaking pasalamat. Tinamaan ka na magaling. Ayos. Ay, parang grateful ka. Grateful ka rin sa team mo. I-comment mo dyan kung sinong pasasalamatan mo, mga tinamaan ka na magaling. Okay. So, hindi pa ako tapos sa kanina Masipag din ito si Upline yung technical natin. Doon sa kategory pa tayo, sa unang kategory pa tayo. Okay. Yan. Yan Sumunod, financial freedom. Pag hindi ka magkakameron ng financial, ano ba ang financial freedom? Ang financial freedom, yung bili ka na lang ng bili, na hindi mo tinitingnan yung presyo at kahit gumastos ka, walang bawas sa kaban ng bayan, sa kaban mo. Nakita mo? Yun yung kaya lang pag hindi ka magkakameron ng financial freedom, kung ano yan? High power. Delikado tayo dyan. Okay? Financial freedom. Okay? Susunod na sahod. Di ba yung sahod mo isang tao? Di ba? Pag isang tao ang sahod, hindi ka magkakameron ng financial freedom. Ang trabaho mo, pang 7 tao, pang 5 tao, pang 3 tao, pero ang sahod mo pang isang tao. Samantalang sa empowered consumerism, pagsipag ka, pag dumating ang law of leverage, marami ka ng tao, pwede mong sa maliit na effort mo, pwede mong kitain yung pang-3 tao, pang-4 na tao. Okay. So yun yung financial freedom. Pagdating naman sa mga pangarap, pangarap mo kamusta na? Pag ang empleyado nag-usap, hindi na pinag-uusapan ng pangarap, o kaya kung may pangarap man sila, simple na ang pangarap nila. Magkameron ng travel sa Boracay, travel niya sa tabi-tabi, magkameron ng upgraded na gadget, o iPhone 15 Pro Max. Minsan maluho pa itong mga tinamaan ng mga empleyado. Sila pa yung naka-iPhone 15 Pro Max, 1 terabyte, fully paid. Mga ganyan-ganyan pa, mga style na. Ay mga empleyado. Pero pagdating mo pang malalaking pangarap, pag-travel sa abroad, sa Europa, magkameron ng magandang bahay, kinakalimutan nila. Para sa kanila, hindi na yung point of discussion. Hindi na yung point of discussion kasi para sa kanila, kalokohan yan. Okay? So, sa empowered consumerism, buhay na buhay ang pangarap. Ano ba ang pangarap mo? Matanong nga kita, buhay na sinasabi ko sa empowered consumerism sa OBI, buhay na buhay ang pangarap. Tanongin kita,
Tanungin kita, buhay ba ang pangarap? Ano ba yung pangarap mo na gusto mo makuha sa empowered consumerism? Ang pangarap mo ba ay magkameron ng rice cooker na may wifi? Sus, tinamaan ng magaling. Yan lang ba ang pangarap mo? Ano ba ang pangarap mo? Kung OFW ka, iba naman ang pangarap ng OFW. Kanya-kanyang level ng pangarap. At hindi mo pwede sabihin na maliit o mali, na mali ang pangarap niya. Sige nga, kung nandito ka ngayon, ano ba ang pangarap mo na gusto mo matupad? Hindi naman kung ano matupad. Ano ko lang, sige nga, tinamaan ka na magaling. Tingnan ko nga, tingnan ko nga. Ano ang pangarap mo na gusto mong matupad sa easy? Ang sabi ko kasi, buhay na buhay ang pangarap. Anong pangarap? Ano mga pangarap? Yan ang mga pasalamat. Sa pangarap na tayo, Toy. Puro pasalamat, pangarap ang pinag-uusapan. Pag sinabi yung financial and time freedom, anong ibig mo sabihin? Kasi para sa iba, kumita lang ng 100,000 monthly, okay na sila. Ano ibig sabihin ng financial? Masyado kasi, pag tinanong ka ng mga pangarap ng mga upline mo, forget about financial freedom and time freedom. Masyadong super generic. Paano mo sabi na may time freedom ka? Paano mo sinabi may financial freedom ka? May savings ka ba ng 10 milyon? Pwede na ba? Di ba? May savings sa 1 million, may savings ka ba? Yun yung ano, anong pangarap mo? Sa empowered consumerism, buhay na buhay. Yan ang maganda sa atin. Kung wala kang pangarap, tuturuan ka pang mangarap or pwede mong hiramin ang pangarap ng mga anak mo. Tinamaan ka. Pangarap, time freedom, financial freedom, attorney free. Ito, mga tinamaan ka na magaling. Financial freedom. Okay? So ano pa? Anong kategory natin? Next. Para makita niyo yung pagkakaiba kung bakit kailangan seryosohin mo yung empowered consumerism. Pangarap mo, kumusta na? Hindi ka na nangangarap. Okay? So, ESBI. Sa employment sa taas, sa left portion, sa bandang baba is self-employed. Sino-sino naman ang mga self-employed? Ito yung kumikita sa sarili nilang effort. Actually, nandito yung no work, no pay. For example, meron kang computer shop. Okay, mas maraming computer na inaayos, mas malaki ang kita. Parang abogado. Ako yung self-employed. Okay? Maraming kaso, malaki ang kita ko, maraming kaso, maraming kita. Kaya lang siyempre, dahil marami akong kaso, marami ang inaano ko. Wala din sa hulog to, nasa negosyante, ano ba lang ako eh. So, nagmamadali din itong technical natin department eh. Diba? Pag abogado ka, marami kang inaasikaso, kaso kaya nawawala yung oras sa sarili mo at sa pamilya mo. Parang doktor ka, marami kang pasyente, malaki ang kita mo. Pero dahil marami kang pasyente, marami kang inaasikaso, binibigyan ng oras, maliit ang kita mo. Yun ang self-employed. Nandito talaga yung no work, no pay sa self-employed. Mas malaki ang kita ng self-employed kaysa sa empleyado. Kaya lang siyempre, ang talagang binabayad ito yung oras na ginugugol. Okay? So, yun yung self-employed. Next. Ang susunod naman, negosyante. Sa self-employed, pag ikaw ay may sari-sari, pag ikaw ay less than 500,000 ang empleyado mo, consider as self-employed ka pa rin. Hindi porke may sari-sari store ka, may 5 tao ka pinapasweldo o grocery ka, ikaw ay business owner. Strictly speaking, under the cash flow quadrant by Robert Kiyosaki, self-employed po yan. Okay? Ikaw may negosyo ka ngayon, mayroon kang supermarket o mayroon kang grocery o may sari-sari store ka. O tanongin kita, check mo nga yung tubo mo. Check mo yung kita mo. After deducting the overhead expenses, maraming dito kasi malaki ang kita pero malaki din ang overhead expenses kaya break even. So, kala mo malaki ang kita pero tanongin mo expenses, parang lumalabas walang kita. Okay, ganyan ang nangyari ng pandemic. Walang kita pero continuous ang expenses kaya maraming nagsasara na traditional na negosyante. Yung pagod mo, na value mo na ba? May isawan ka, malaki ang kita mo isaw, 5,000 ang kinikita mo isang araw sa pag-isaw, kaya gumigising ka ng alas 3 sa madaling araw, pupunta sa palengke. Di ba? Naglalaga ka, nililinis mo, tinutusok-tusok mo, ibebenta mo sa kinahapon hanggang gabi. Naubos na naman, kinabukasan, uulitin mo na naman. Naubos na naman, kinabukasan, uulitin mo naman. Yun naman eh. Paano yung pagod mo, yung puyat mo? Na-factor in mo na ba na-value mo na ba yung pagod at puyat mo? Di ba? Yung kalaban mo sa negosyo, kakainin ka niyan. Kasi bakit? May isawan ka. Di ba? Malakas ang isawan mo. Yung kapitbahay mo na inggit, nagtayo rin ng isawan. Tama, tinamaan na magaling, mababawasan ka ng customer. Masarap ang lugaw mo. May mga taxi na taxi driver na kumakain. Yung kapitbahay mo na inggit, nagtayo din ng lugawan with egg. Tinamaan ka, huli ka. Doon pupunta with egg, mura, same price. Tinamaan, kami na lugawan with egg with tokot baboy.
O kaya nga, pares overload. Pares overload. Kaya nga, kakainin ka ng kalaban mo eh. May sari-sari store ka. O, di ba? May nakita nung ng grocery din eh. Nakita ng Shoemart, nagtayo naman ng lintik na Shoemart, nagtayo naman ng ano ba? Hypermart o sa Hypermart, may Pure Gold. Tapos na ang sari-sari store, sara-sara store na yan, tinamaan ka ng magaling. Kakainin ka eh. Ganun ang traditional business, may competition. Ganun katindi ang traditional na pagnenegosyo eh. Kaya lang, syempre, maraming negosyo, nalugi na. Okay, next. Para makita nyo ang pagkakaiba, what else? Sa mga self-employed. O yan. O, self-employed, puhunan. 500K sa Empowered Consumerism. You can start as low as 10,500. 500,000 ang puhunan mo, pwede ka kumita ng 50K. O, sa Empowered Consumerism, look, that's basic of 10,500, pwede ka kumita ng 864,000. Pagdating pala sa puhunan, lamang na talaga. Kaya nga maganda eh. Kung ikaw isang OFW, kasi OFW ka, magtayo ka ng, marami ako nakausap sa London, sa UK. Mga OFW na naghahanap ng negosyo, tapos ang buto-buto, meron siyang ekta-ektarya lupa, nagtayo siya ng manggahan, yung mga pesticide, yung mga pataba, binigay niya sa pamamalakan ng kanyang kapatid, o awa ng Diyos, ginastos ang mga pera na yun. Diba? Wala. Minsan kasi talaga pag pinagkatiwalaan pa yung mga malalapit sa iyo, mga kamag-anak mo, yung pa mga nanloloko sa pagnenegosyo, yun ang traditional na negosyo eh. Mahihirapan sa traditional na negosyo. Samantalang dito sa negosyo natin, di ba? 10-5 lang. Kung 10-5 lang, syempre hindi natin pinag-uusapan to. For purposes of discussion, pinapakita ko lang sa iyo na dito sa maliit na puhunan ng 10,500, pwede kang kumita ng 864,000 pesos na kita. Okay, it could be more than that. Kung more than 10,500, isang pop lang o ano bang pop? Pop, basta performance ano? Hindi alam. Okay, pop. Basta pop. Okay, next. Buhunan. Para makita nyo lang. So, overhead expense, pag ikaw may traditional na pagnenegosyo, may kita at wala, magbabayad ka ng overhead expenses. Ito yung rent, pagpasweldo ng tao, product inventories, dyan pumapasok ang overhead expenses. O sa Empowered Consumerism, wala kang babayarang renta, hindi mo babayaran yung product center, di ba? Hindi mo babayaran yung renta sa Ortigas, hindi ka papasweldo ng mga tao doon, hindi ka papasweldo ng security guard, hindi ka magkakandak ng inventaryo kasi may inventaryo ng sarili ng kumpanya. Nakita mo? Kung ikaw ay OFW talagang business partner namin to, mas ma-appreciate mo Empowered Consumerism kasi wala kang babayaran. Sa traditional na pagnenegosyo, kailangan full-time. Kasi pag hindi ka nag-full-time, maraming magluloko sa'yo. Yung kahera mo, bantayan mo, pagkapatid mo ang kahera mo, minsan sila pa nag-iipit ng 1,000 sa ilalim. Di ba? Samantalang sa Empowered Consumer, OFW ka, pwede ka ba mag-traditional business? Mahirap, malulugi ka. OFW ka, di ba? Pwede ka ba magnegosyo Empowered Consumer? Of course, because you can do this business part-time on your free time. That's the beauty of it. Ay, ang ganda talaga naman. That's the beauty of Empowered Consumerism. Yun na tinamaan ka ng magaling. Kayo ba ay, tanong, maganda ba ang negosyo ng Empowered Consumerism? Base kaysa sa ano natin, sa mga traditional negosyo. Dito ba sagutin mo nga ako, may pinapasweldo ka bang tao? Kung meron kang papasweldohin tao dito, syempre nasa hub lang naman eh. Hindi mo naman tao yun eh, kasama business partner mo yun eh. Yun na naman ang possible expenses dito eh. Ano pa possible expenses? If you like to upgrade your tool sa negosyo, ano bang tool sa negosyo? O pwede kang magkameron ng laptop, upgrade, kailangan mo sa presentation yan, ng magandang cellphone. Di ba? Pwede ka magandang ilaw o stand or tripod. Yung mga tools sa pagnenegosyo, kailangan din natin yan. Magbabayad ka to attend the training. Pwede. Magbabayad ka punta sa anniversary. Di ba? Part ng expenses yan kasi in furtherance of the business. Ito ang common mistake ng mga tinamaan na magagaling natin. Kaya nahihirapan. Yung kita sa negosyo, nilalabas. I'm sorry yung kita sa negosyo, 100% ng kita sa negosyo, nilalabas sa negosyo. Dapat, ang tama kasi is business reinvestment. Ipapasok mo rin sa negosyo. Makita mga Chinese, gusto mong kita mismo 10 piso, ipinapasok sa negosyo para lalo lumaki. Sa Pilipino, tinamaan ka ng magaling, yung kita sa negosyo, nandun nilagay sa pamilya, bumili ng lupa, nagpatayo ng bahay ng pamilya, mali. Yung kita mo sa negosyo, dapat ibabalik mo sa negosyo para lalong lumaki. Meron akong alam diyan, di ba? Yung kita sa negosyo, dinala sa pamilya, hindi man lang makapagbigay doon sa mga downlines, hindi makapagbigay, hirap na hirap yung downlines, hindi makapagpinas, hindi mo lang mailabas ang downline, etc.
So walang reinvestment. Kaya nalulugi ang negosyo. Okay? So dapat ang kita i-reinvest. May portion na siyempre sa mga needs yan. Pero majority dapat ng kita mo is reinvest mo sa negosyo. Hindi lang lusano. Okay? So tingin mo maganda ba ang negosyo ng empowered consumerism versus employment? Tingin mo maganda ba ang negosyo natin versus traditional business? Next slide tayo. Ay, alam mo naman tayo yan. Sa traditional na pagnenegosyo, kahit wala kang kita, magbabayad ka at gagastos ka ng overhead expenses. Sa empowered consumerism, assuming na wala kang kita, assuming nag-aaral ka pa, assuming first 3 months mo, sa first 3 months kasi pwedeng wala kang kita kasi nag-aaral ka pa rin. Mainipin lang kasi iba, gusto agad may kita, nung hindi kumita ng 1 buwan, ayaw na, hindi para sa akin to. Siguro ito nakatakda, ganyan-ganyan pa mga tinamaan na magaling. Hindi ba? No, wala ba kita? No. Dito kailangan naman, wag mo munang titingnan kita. Ang una mong titingnan dito is for you to train and acquire knowledge about the business. Long term ang negosyo. Hindi yun, sige, susubukan ko. Pag 6 months hindi ako kumita, wala na. Ano yun? Pawala yun. Wala yung ganun. Long term. Ito, gagawin ko ito, ano man mangyari, kumita at ako hindi. Basta gagawin ko ito for 5 years. Ako nga, 16 years ko nang ginagawa ang ganitong klase negosyo kasi long term. Not necessarily na kailangan may immediate kita. Kumikita ka, maliliit, pero negligible yun. Ang importante, matuto ka. Ang importante, mabago ang pagkatao mo. Kasi hindi darating ang mga tamang tao, hindi kikita na malaki pag mali pa rin ang pagkatao mo, mali pa rin ang ugali mo, mali pa rin ang perspektibo mo, mali pa rin ang mindset mo. Good thing may mga training sa opisina. Good thing, kahit paano nakakatulong ako sa opisina, sa team mo, na kahit paano mabago ang pananaw mo sa negosyo, na kahit paano matuto ka kung gaano kaganda ang negosyo. Ay, sus, pakape naman dyan. Ano ba naman yan? O sa empowered consumerism, assuming na wala kang kita, wala kang mapasyo. Rent, babayaran mo na siyempre kung ikaw nasa hub, tinamaan ka na magaling. Ay pag naman talaga sumasakit ka pa sa mga bayarin mo sa hub, tinamaan ka na magaling, ibig sabihin hindi ka kumikita. Ay kung kumikita ka ng mga 30,000, 50,000, ano ba naman yung 5,000? Bali, wala yun. Kaya lang nagiging malaki obligasyon mo sa hub o sa hub mo kasi wala kang kinikita. Kasi bakit? Tingnan mong activities. Try to karoon ng analysis. Check the activities. Naku, maghapon pala, nakatulala lang ako sa kawalan. Di ba, tinamaan ka na magaling. Ay, Diyos ko dahil, hallelujah. Kahit wala kang kita sa empowered consumer, wala ka namang empleyado. Wala eh. That's the beauty of empowered consumer. Kaya ako talaga enjoy talaga ako sa empowered consumerism. Ako po ay taga-empowered consumerism, OBI. Tinamaan ng mga magaling nun. Nagkakape-kape lang ako sa ibang bansa. Sabi sa akin attorney, nasa EC ka pa ba? Bakit? Nagkakape-kape ka sa ibang lugar eh. Ganon kaganda ang EC. Nagkakape-kape ka sa iba't ibang lugar. Sus, tinamaan ka ng magaling. Okay, next. What I'm showing to you is the result pag ginalingan mo ang empowered consumerism. I'm not showing how ng hard work. I'm not showing the hassle. What I am showing to you is the result that you might have pag ginalingan mo, pag tinodo mo, pag nagtiwala ka talaga sa kumpanya, hayaan mo ang kumpanya, tinamakan mo, ang dami mo kayong mga reklamo, hayaan mo, Diyos ko. Mas malaki ang problema pag wala ang kumpanya. Pag ganito kagandang kumpanya na hindi ka na mag-iisip, ayos ba? Kape naman dyan, matcha naman dyan. Watching from Bahrain. Nakaintindi kayo? Kayo ba ay may natutunan? Can you please type number 1 nga? Kung kayo may natutunan, Diyos ko, nalalamig ka. Anong oras ba? Anong oras ba? Ikaw naman, mga taga... Next slide natin. Gagawin pa tayo. Sinisingit ko lang ito. Next. Pag portable negosyo. Ito yung may sari-sari store ka. Yan negosyo ba sari-sari store? Nandito ka sa Cebu. Tinamaan nasa Quezon City ka. Pwede ba sari-sari store dalhin mo sa Cebu? Dalhin mo sa Saudi o sa Africa o diyan sa Middle East? Hindi pwede. Diyan ka lang sa Quezon City, sa barangay, ang customer mo. Ang maganda sa empowered consumerism, if we will compare the traditional business to empowered consumerism, you can do this anywhere. Hindi na pinag-uusapang saan lugar, saan negosyo. Ano yun? Power nila. Okay. Empowered consumerism kahit saan, because of an online system. You can do business partnership with dito sa Pilipinas. OFW ka, nasa Middle East ka, you're working, nasa Europe ka, pwede. Kita mo, pwede kasi portable ang negosyo kahit saan pwede. Dapat marunong ka lang mag-present, ha? Presentation ba? Okay? So, but that's the reason na maganda talaga ang negosyo ng empowered consumerism kasi portable kahit saan. Kahit ako nagbabakasyon sa UK o sa London, talagang nagnenegosyo pa rin kasi online. Marami pa rin akong kinakausap. Gets ba?
Okay, isang comment naman, isang react naman, isang puso naman. Yan, pag-comment ka dyan kung may natutunan ka. Okay, so para maintindihan mo. Next, category natin. Next. Oh, may negosyo ka. Ito yung sinasabi ko din eh. May sari-sari store ka. Nagtayo, nakita ng mga potential na malaki negosyo. Nagtayo ng Pure Gold, Save More, di ba? Ng SM Hypermart, tapos ang sari-sari store mo. Nakita ko yan sa probinsya. Pag may mga ganyan, sa empowered consumerism, yung kapitbahay mo na inggit, sumali sa negosyo mo, sa damakmak kapatid ka barangay mo, nakita kumikita ka, sumali din. Hindi ko kikita kasi lumalaki yung team mo. That's the beauty of it. That's the beauty of empowered consumerism versus the traditional business as self-employed. Oh, next. Okay. Next. Okay. So, sa left portion of the quadrant, employee and self-employed. Okay, employee and self-employed. Ang pinaka-importante sa kanila kasi ay yung sense of security. Na may kahit wala kang gagawin, okay, may kikitain ka. Pero itong sense of security nito, nabaliwala ito ng pandemic kasi kahit na empleyado, hindi sila secured na may kita kasi maraming hindi kumita. Maraming empleyado ang hindi naswelduhan. Kasi ubos na yung leave eh. Sa right portion of the quadrant, business owner at investor, ang importante sa kanila ay yung freedom. Kaya kanila may nagko-comment ng financial freedom, time freedom. Okay, importante sa kanila yun. Maraming tao, maraming population sa Philippines, andito lang sa left portion, sa employment and self-employed. Empleyado, pag kumita, nagiging self-employed, okay, bihira ang nakakatawid from left portion going to the right. Yung iba nakakatawid sa right portion, pero bumabalik. Kasi na mismanagement ng negosyo, kung ano mga pinagagawa, etc. na nalulung sa sugal. So na kumita, pumunta sa business owner investor, lumipat, bumabalik. Ang Pilipino, employee, self-employed, employee, self-employed, employee, self-employed, bihirang tumatawid sa kabila. Kaya ingat habang ginagawa ang negosyo. Kasi ang goal natin ay pumunta from left portion of the quadrant going to the right. Maging business owner, maging investor, gagalingan lang. Kaya siyempre kung sa the way you make hataw, di ba? Makakatawid ka ba? That's the question. Okay. So what else? What's next? So is it perfect? You know why? Maganda talaga ang negosyo ng empowered consumerism versus employment. Ang maganda kasi sa negosyo ng empowered consumerism, pwede mong pagsabayin. Mag-easy ka at the same time empleyado. Yun ang ginagawa ng mga business partners nating OFW. Di ba? May traditional na negosyo ka, pwede mong isabay empowered consumerism. Self-employed ka, professionals ka, katulad ko, nagpa-practice ng profession ko, pwede pagsabihin ng empowered consumerism. Marami kasi hindi multitasker. Maraming hindi kayang pagsabayin. Maraming dating easy nung nakakita ng employee, nung hindi kumita, naghanap ng employment, nung empleyado na, totally iniwan na yung easy. Kasi hindi sila multitasker, hindi na develop. Pwedeng pagsabayin. Bungol naman, sayang ang puhunan. Nung hindi kumita sa easy, natural. Dapat you should know the cycle of our business na ang negosyo, minsan may kita, minsan wala, minsan malaki ang kita, minsan maliit ang kita. You should know the cycle and prepare yourself. Masaya ka pag kumikita. O sobrang lungkot mo naman. Siyempre, kaya nga save for the rainy days. Sabi nga nila. Di ba? Kaya nga be ready with yourself. Pag hindi ka kumita, natural, it's part of the cycle. Di ba hindi ka kumikita, maliit ang kita mo, aayaw ka na, part of the cycle. Hindi ka mababaw ang commitment mo kasi bakit nawawala ka? That's the reason. Ito, wala na kasi ako magastos kasi hindi ka nag-save nung kumikita ka, ubos-ubos biyaya, maya ay nakatunganga. Know the cycle of the business. Parang gabi yan. Walang problema. Ang gabi, ang kasunod ay araw. Ang sunod ng araw, gabi. Pag ulan, tag-init. Ganun kasimple. Pero tandaan mo, kung madaling araw at pagod na pagod ka na madilim, tandaan mo, pag madilim at madaling araw na isa na lang kasunod yan, bubukas na ang bukang liwayway at nandiyan ka na, puputok na ang grupo mo. Boom! Ay, sus! Ang tibay talaga motivation natin. Bakit empowered consumerism? Amazing products and marketing plan. For some of you, you will be surprised. May product pa ng easy. Kasi hindi market ang product. Subukan mo C20 mo. Vitamin C lahat. At siyempre, ang eye glow natin, collagen. At siyempre, ang hydrogen molecular water. Maganda ang product ng easy. Hindi lang medyo ine-emphasize sa marketing ng ibang team. Hindi naman lahat sa opisina. Amazing marketing plan. Marami yumaman. Of course, lalo na ngayon. Bakit? Laki-laki ng direct referral Nung panahon ko, nagsimula ako, 2019, ang direct referral ay magkano? 1,000? 1,000 lang ang direct referral namin noon. Tapos ang pares namin noon, 1,000 lang. Diba? Tapos allowed lang kami ng 15 accounts lang. 500 ang direct referral?
Direct referral, 500, tapos 1,000 lang ang pares. Ngayon, 30,000, 10,000, 20,000, 30,000 ang direct referral. Magkano ang pares? 1,800. Di ba? 1,500. Pantala kami no, 1,000. Tapos ngayon, pwede kayo ng 31 accounts. Hindi ka pa yumaman. Kaya nga, depende talaga sa depende talaga kung palaban ka sa buhay. Kaya kung maghahanap ka, hanapin mo yung mga palaban. Pag nakita mo medyo hindi palaban sa buhay, echepera mo kasi bakit? Magbibigay ka ng oras Tapos hindi pa pala palaban. Magbibigay ka ng effort, tuturuan mo, pero sooner or later, susuko kasi hindi palaban. Maghanap ka ng taong palaban. Hindi yung mga madadrama sa buhay. Tinamaan na magaling naman. Kasabot? Kasabot? Dili. Bugo. Ilang alam ko. I'll be very busy this week. Sa atin next week, I'll be very, very busy hanggang Tapos, syempre, I'll see you in anniversary. What's next para sa module natin bago tayo maghan? Career, pwedeng career. Pwedeng career ang empowered consumerism. Hindi mo kailangan college graduate para maging career ang empowered consumerism. Ang maganda kasi dito, sa loob ng sobrang ganda ng mga trainings. Diba? Sobrang ganda ng trainings dito sa at least kumpanya, matin ka sa mga live nila. Maganda dito. Pwede matututo ka dito. Maganda kasi dito, ito, for example, my page, libre, walang bayad kasi hindi ka distributor, inok-nok din dito na mga magaling. Next, what else? Mga category, no risk kasi bakit? Sa kumpanya sa iba sa kumpanya pag may bagyo, pag may ulan, o nung pandemic, hindi kumita yung traditional na negosyo. Sa empowered consumerism, walang risk kasi kahit nasa bahay ka lang umulat, bumagyo, mag-brownout ka, tinamaan ka ng magaling, wag lang mawawalang internet. Di ba mawala ang tubig, kuryente, wag na internet, tinamaan ka yung palaban na katulad ko. Sabi ni Robin, very good, congratulations. Sa empowered consumerism, no risk. Kasi dito talaga, may mga kaibigan ako nung taga Marikina sasali sana sa akin sa negosyo di ba? Kaya lang hindi sumali. Anong ginawa niya? Nagtayo ng 15 computer. Bilhin ko, grabe, 15 computer shop. Tinamaan ka na magaling sa Marikina. Nag-undoy. Tapos, baha yung computer, sira lahat. May risk. Diba? Natural calamity. Sa empowered consumerism, kaya bumagyo, tinamaan ka na magaling. Nag-pandemic na nga, we survived the pandemic. Ganyan kaganda ang negosyo ng empowered consumerism at OBI. So, what else? Why is it better? Why is it best? Portable business, as discussed. Kahit nasa bakasyon, nasa Europa, nasa beach, anong ginagawa? Kahit nagkakape, pwede mong gawin ng negosyo. Kasi bakit? Through our social media, to sa Facebook lang We do it online. Kung sana mas maintindihan mo online. Okay, next, what else? Bakit maganda empowered consumerism? Global business. Hindi pinag-uusapang saan kang probinsya, nagma-market, saan syudad, o saan barangay. Hindi pinag-usapan saan country, saan continent. Global. Bakit? Hindi mo naman pwedeng pigilan ng internet na hanggang ganito lang, hanggang Tawi-Tawi lang, hanggang Aparika lang. Hindi pwede hanggang Cebu. It's anywhere. Ganyan kaganda ang negosyo. What else? Bakit ang pang-advantage? Part-time. You can do the business part-time. All of my credentials, all of my earnings are part-time. You can do this part-time. Kaya lang, syempre, pwede kong talunin yung mga full-timer. Di ba? Tinatalo ko na nga yung mga full-timer. Tinamaan na full-timer. 16 na oras, nakatunga nga lang mga tinamaan na magaling. It's your desire. It's your burning desire. Ano ba yung gusto mo ma-achieve dito? Gusto mo talaga sasali ka lang, nakikidaw-daw ka lang, pero wala ka ma-achieve. O be an average person. Hindi kumikita ng malaki at hindi nagiging legendary ang average person. Ang mga tao, mga talagang nakikilala yung mga nagbibigay ng best niya, 100%, not 99%, 100%. Kaya lang siyempre, kahit na ninyo lingkod part-time, yung commitment ko na gawin ang negosyo, talagang hindi nyo matatawaran. Ang pagmamahal ko sa kumpanya, hindi nyo matatawaran. Ang pagmamahal ko sa industry, hindi nyo matatawaran. Oo nga, full-timer kayo, challenge kayo. Diba? Mas gamay nyo ang oras, pero kaya nga saludo rin ako sa mga business partners natin or OFW at permanent migrants. They can still do the business kahit na pagod. Kahit pinaplantya yan ng amo nila sa likod. Kahit sinasabunutan. Nandun pa rin. Ay actually, maganda kasi dito sa community, dito ka marirelax. Makakalimutan mo nga yung mga trabaho at pagod mo kasi makikipagkwentuhan ka sa coach. Kahit nga may time ako makikipagkwentuhan ako sa inyo di ba? Part-time. You can do the business part-time. Not necessarily full-time. Okay? Ito ang maganda. What else? Category na family business. Pwede mo isama sa structure mo ang membro ng pamilya mo. O sa employment, dyan sa Saudi, domestic helper ka, pwede mo sabihin, ma'am, i-hire natin yung anak ko. Hindi pwede. Sa kumpanya, bawal. Di ba? Kaya dito pwede mo isama membro ng pamilya mo, nanay at tatay mo, mga anak mo. It's a family business. Sa mga nagsisimula pala, isama nyo sa structure ang pamilya mo para mas maganda. Okay, next. Haba na natin Tanong sa mga distributor. Naniniwala ka ba na
na pag distributor ka ng empowered consumerism, meron kang malaking negosyo? Sige nga, sagot nga. Huwag mo muna ilipat ha. Ikaw, distributor, sagot para sa ito. Tinamaan ka na magaling. Naniniwala ka ba na pag distributor ka ng EC ay meron kang malaking negosyo? Oh. Kung hindi ka naniniwala na malaki ang negosyo ang EC, kung hindi ka naniniwala, next. Kung hindi ka naniniwala, anong gagawin? Mag-aral ka o tumigil ka na? Hindi ka naniniwala na big time na negosyo. Mag-aral ka at pag nag-aral ka, makikita mo na big time na negosyo empowered consumerism. Hindi ka naniniwala na big time na negosyo easy. Ayaw mo mag-aral o tumigil ka na. Kasi akala ng oras, hindi ka rin kikita dito. Okay? Sayang lang ang oras mo kung hindi ka naniniwala. Kaya tumigil ka na. O naniniwala ka. Next slide. O naniniwala ka. Naniniwala ka ba? O, ano ang ginagawa mo sa nakalipas na araw, linggo at buwan? At naniniwala ako na big time. Dito mababago ang buhay ko. Dito magkakameron ng financial and time freedom. O, sagutin mo ako. Ano ang ginagawa mo na nakalipas na araw, linggo, buwan? Minsan, hindi ako naniniwala sa salita. Basta nakikita ako sa ginagawa. Kamusta activities mo? O, nakailang presentations ka the whole day? Nakailang presentations ka? Ilan ang pay-in mo? Ilan ang direct mo? May close deal ka ba? O, kamusta naman? O, ano ang ginagawa mo sa mga nakalipas na araw, linggo, buwan? It's for time for you to check. Kanina diniscuss kung gaano kaganda ang negosyo ng empowered consumerism. Okay? What else? Next. Problema sa pera. O, to end. To end. May problema ka ba sa pera? Taas ang kamay. Mag-comment ng yes ang mga tao may problema sa pera. Mga tinamaan na magaling. Problema sa pera. Okay, anong gusto mong solusyon? Ha? Temporary o permanent? Ano ang gusto mong solusyon? Temporary o permanent? Sagot nga, tanong nga, sagot nga. Ako nga, may problema ka sa pera. Anong gusto mong solusyon? Temporary o permanent? Sagot ka, sagot. Tinan ko nga kung mga magaling na mga kapiling natin, itong mga tinamaan na magaling. Okay, temporary. Anong gusto mong solusyon? Temporary o permanent? Ano ha? Ha? Ano? Temporary o permanent? Temporary o permanent? Okay, next, go. Okay. Tanungin kita. Okay. Ang karir ba, temporary o permanent na solusyon sa problema sa pera? Ang pag-a-abroad ba, is it a temporary o permanent? Ang pagnenegosyo ba? Okay. Temporary o permanent? Kasi pag ang trabaho mo kasi, 10 years, 20 years, 30 years, nag-retire ka na. Okay, alam kamusta ang problema sa pera? Marami nagre-retire na may problema pa rin sa pera. Nag-abroad ka, 10 years, 20 years, 30 years, swerte mo kung naka-abroad ka ng 30 years, yung iba 5 taon lang, 10 taon lang. Yung iba umuwi ng luwaan. Diba, na baldado. Yung iba umuwi na kasi iniwan na ng asawa. Yung iba may sakit na. Maraming kwentong OFW. Kaya lang 60, 65 years old, you're out. Maraming OFW, nakauwi na sa Pilipinas. Pero may problema pa rin sa pera. Sa pagnenegosyo, ang pagnenegosyo ba ay temporary o permanent solution? Okay? Tanungin ka kita, ang pagnenegosyo ba ay temporary o permanent solution? Mag-comment ka kaya, mag-comment. Sige nga, sagot. Ang pagnenegosyo ba ay temporary o permanent solution? Okay, ito ang sagot. Tila ba kayo? Pag mali mong ginagawa ang negosyo, temporary lang. Pero pag tama mong ginagawa ang negosyo, the business could be a permanent solution sa problema mo sa pera. Sino ba ang gagawa ng mali o tama sa pagnenegosyo? Di ba ikaw? That's the reason why may mga ganito tayong trainings. Para gawin mo ng tama ang pagnenegosyo. Kasi hindi mo alam. Once in a lifetime na lang ang opportunity ng empowered consumerism. Hindi mo alam. Baka wala nang ganito kagandang kumpanya. Baka hindi mo alam itong pinakamagandang kumpanya. Oo, maraming criteria. Maniwala kayo.
Kaya lang siyempre, ikaw at ikaw pa rin ang magtatrabaho. Kahit nga pumunta ka sa iba't ibang sa ibang kumpanya, kung mali mo pa rin gagawin o hindi ka pa rin, mali pa rin at nasa pag-uugali mo pa rin, hindi ka rin magtatagumpay. So talaga, ikaw pa rin talaga, sa iyo magsisimula ang pagkita ng malaki sa pagnenegosyo. Ikaw ang magtatrabaho. Dagdag na lang ang team, dagdag lang ang sistema, bonus na lang ang kumpanya. But it's you talaga. It's you talaga. Okay? So, galingan natin sa negosyo. Ano pa masusunod slide? Wala na, no? May mga papatay sila. Thank you na. Sige, bago lahat. Kayo ba ay may natutunan? Mag-comment nga kayo. Ano ba natutunan mo? Sana nakatulong, ha? Sana nakatulong sa pagnenegosyo. Sana nakatulong sa pananaw mo, ha? Sa ating negosyo ang ating diniscuss, ha? So, ulitin siguro natin to, no? Ulitin siguro once a month, no? Once a month, parang gano'n. Iba nga, every Thursday nga dati dito, eh. Mga once a month siguro gawin natin ito para dito mo dadalhin. Para kung meron kang actually ito ang technique, pwede ko yung tulungan. Meron ka ngayong prospect close deal. Okay, makinig ha, itong technique ha. Meron ka close deal. Nag-iisip kung magandang negosyo ng Empowered Consumerism or OBI o hindi. Itag mo, panoorin mo, panoorin mo yung video ni attorney kasi dito kino-compare natin ng employment versus traditional na business versus self-employed versus empowered consumerism. Tip yun ha. Tip yun. Okay. So tapos na tayo. Medyo na patagal. Ang goal ko lang is 1 hour. 1 hour and 15 minutes. So babra tayo ha. Sana may mga natutunan kayo. Pag may natutunan ka, mag-comment ka dito. Marami po ako natutunan. Ano yung particular na diniscuss ko ang natutunan sa tumatak sa isipan mo. Tandaan mo ang negosyo natin, medyo minsan mahirap, minsan madali. Pero hindi sapat yung para umayaw. Wala kang kinikita, wala kang resulta. Tandaan mo, yung big transformation mo, yun ang malaking resulta. Yung naging positibo ka sa buhay, nakakita ka ng pag-asa. Hindi ka naman ganyan dati magpusa. Pang wala-walang niya ka magpusa, pero ngayon nagbago ka na magpuso, di ba? Ang galing mo ka na kasi mag-copy-paste, din naman ka na magaling. Talaban lang. Malamang yung timeline mo, yung tamang tao ay hindi pa dumarating kasi bakit hindi ka pa tamang tao? Malamang yung tamang inaayos pa yung pag-uugali mo, mahina pa, impatient ka pa, may salty ka pa, may sayad ka pa. Inaayos pa natin yan. Darating yung tamang tao, meron yan. Maniwala ka, meron yan. Tamang tao yan. Yung tamang tao na hinahanap mo ay hinahanap ka rin. Kailangan lang ng matinding action para magkita kayo. Tinamaan ka lang, nasa pansitan ka kasi nasa kangkungan. Hanggang sa muli, tapos na tayo. Kung may natutunan ka, mag-comment ka dyan. Diba? Kung pwede ka mag-react, hindi ka pa naka-follow sa page, tinamaan ka na magaling. You can comment your downline kung gusto mo makapanood dito. Okay, hanggang sa muli, ito si Attorney na nagsasabing ang buhay ay parang kape, minsan matamis, minsan mapait, pero mahalaga, meron tayong pagkakataon na ayusin ang timpla na naaayon sa ating palasa. Thank you and good morning sa inyo lahat. Bye-bye. See you again sa ating next Facebook Live.